There are so many variant covers nowadays. Yung mga variant covers of variant comics, ito yung same story yung mababasa nyo sa issue na yon, pero marami siyang nirelease ng mga iba't ibang covers ng iba't ibang artist. Even yung mga second printing, third printing, fourth printing like Absolute Batman. Ang dami ng variant covers to, no? So, kunyari, first printing. Sa first printing, merong cover B, may regular cover, tapos may cover B, may cover C, may cover D. Tapos pag nagkaroon pa ng second printing, yung particular na, sa title na yun, particular issue, so yung second printing niya, may cover B pa rin, may cover C pa rin, may regular cover pa rin ng second printing. Makikita niya sa Absolute Batman, no? Parang pampitong printing na, tapos may cover B, may cover C pa. Yung cover C, I believe, yun yung foil cover. Hindi lang siya pang milestone issue. Even yung mga in-between na issues, meron na rin silang mga variant covers. Kaya nagtanong ako sa aking FB page na Ronnie Boy Comics, kasi na-curious lang din ako, no? Palagi itong mga napag-uusapan ng mga collector. Lagi napag-uusapan, paano ka ba mag-collect ng variant covers? So, yun din yung tinanong ko sa aking FB page. And sinagot yun na mga-collect natin. So, very interesting yung mga sagot nila. So, isi-share ko din sa inyo dito sa Randy Boy Comics YouTube channel. But first, intro muna tayo. Ronnie Boy Comics. Hey mga hello fellow collectors, Ronnie Boy here, your comic boy, and welcome back to Ronnie Boy Comics. Like and subscribe lang kayo dito sa channel na to. Nag-post ako sa FB ng question of the day, QOTD. And ang tanong ko ay, how do you collect variant comics or variant covers? Okay, so sinagot to ng mga kakolect natin. Sinagot niya, sabi ni Sir Paul. Sabi niya, depends on the art style. Sabi naman ni Sir JR, sabi niya, sa akin lahat naman best variants yung sagot ko. Pero sa mga tao naman, the best sa kanila kay Betsy Cola, kay Franny, kay Peach, Peach Momoko, at kay Miko Suwayan niya. Dahil yan kay Dr. Doom na cover. Yung variant covers ng mga favorite nila na character. Kada artist, syempre, meron silang sariling style. Pwedeng chibi, pwedeng iba-iba. Sabi naman ni Sir Edward, sabi niya, depende sa artist. If it's shiny and price is a factor din. Yung kind ng cover, kung shiny siya, like for example, foil cover siya, may mga covers na glow in the dark, meron din mga covers na acetate. So, depende kung anong cover. Katulad ng sinabi Sir Edward, so shiny. Siyempre yung price, isa rin sa tinitingnan din Sir Edward. O kasi mayroong ibang variant covers na 1,000 pesos yung halaga. Meron ng mga variant covers na halos kapareho lang or pareho lang nung regular cover. Sabi naman ni Sir Dex, for me, yung wow factor ng variant cover. Right now, there are so many great cover artists, and every now and then, you would see a really great cover from one of them that you would really like. Lalo na kapag matagal ka ng collector, kumbaga siyempre, nakikita mo na yung mga iba't ibang gawa ng mga artists and napafamiliarize ka na rin, mas napipili mo kung kanino talaga yung gusto mong kolektahin. Ang sabi naman ni Sir Jeffrey, before, maganda mag-collect ng variant covers. Yun ang collection ko kasi. Yun ang tumataas compare sa cover A. Yung cover A, yun yung regular cover. Ba't nakakabaliktaran na? Cover A ang nataas compare sa variant covers. And to think variant covers are more expensive than cover A. Kaya hindi ako nabili ng variant covers except pag favorite character ko yung nasa cover. Sabi ni Sir Jeffrey. Sabi naman ni Sir Romeo, great art, great story, favorite comics. So, yun yung mga pamantayan niya for collecting variant covers of variant comics. Yun yung mga sagot ng mga kakolect natin on how they collect variant comics. Okay, kung tatanungin niyo naman ako, pero i-share ko sa inyo kasi kung ano yung naging experience ko sa pagkakolekta ng variant comics. At first, yung mga bago lumalabas na mga comic books, yung mga new releases,
Pag Batman sa Detective Comics, and Nightwing, matic yan. So lahat ng regular cover niya, lahat ng variant covers, kinukuha ko. Yan. So dinadagdag ko sa collection. Ganun talaga ako mag-collect before ng comics. Tapos, nag-try ako, sabi ko, pipili ako per issue kung ano yung gusto ko doon na cover. Dumaan din ako sa, ano ba tawag doon? Sa punto na yun ng pagkakolekta ko na pumipili lang ako kung regular cover ba, kung cover B or cover C. Tapos, ngayon, sa mga new releases, ang ginagawa ko, palagi meron akong cover A. O, tapos, kapag may nagustuhan ako, o Pinoy, for example, ito, kay Ma'am Sawi, ayan, yung flash number 19, 18, I believe. 18. Itong flash, ito variant cover siya. Yan. Pero kinarate ko siya kasi gawa siya ng isang Filipino artist, si Ma'am Sawi. So, kinokolekta ko rin yon yung mga gawa ng mga Pinoy. So, hindi mawawala yung regular cover tapos hanap ako ng variant cover na gusto ko i-add sa collection. Ganon yung way na pagkakolekta ko ngayon. Doon sa mga new releases. Pero doon sa mga back issues, like for example, yung mga 90s, I try to get all the variant covers kung kaya. Ayan. So, basta masaya lang. Yun lang naman yung palagi kong isip. Kailangan pag sa passion natin na to, na pagkakolekta ng comics, pagbabasa ng comics, kailangan enjoyin mo lang. Okay? So, kung gusto mo nang kompletuhin lahat ng variant covers, pwede din. Dumating nga sa isang punto na yung isang issue meron siyang 27, 20 basta 20 plus na covers. New release to 20 plus na covers sa FOC. So may mga ganong issues ng comic books na talaga nag-exceed ng 20 covers. So it's up to the collector. Actually, nasa iyo collect ang susi ng tagumpay. Then nasa iyo collect ang susi kung anong klase o kung paano ka mag-kolekta ng variant covers. Yung mga second printing, third printing, I think ang reason behind kasi malaki yung demand and syempre yung iba gusto rin magkaroon ng copy nung issue na kinokolekta nila. So kapag naubusan yung collector, sabihin na natin ganon, meron pa siyang chance na magkaroon ng copy by having the second printing or the third printing. So, yun naman talaga yon. And para makapili rin ng mga variant covers. Kasi sa totoo lang, ang gaganda rin kasi ng mga variant covers, yung cover B, cover C. Ang gagaling talaga ng mga artists, lalo na yung mga Filipino artists, panalo talaga. So, nasa inyo kung ano yung gusto nyong piliin o kung ano yung gusto nyong way kung paano mangolekta ng mga variant comics. Yo! Salamat nga pala doon sa mga nag-comment. And shoutout nga pala tayo kay Sir Dexter for giving me this comic book. Ito yung Batman number 608. Facsimile edition naman to. Pero foil siya mga collect. Shiny cover. Ito yung part 1 ng hash 1. Binigyan niya rin ako nito, itong hash. Ito naman yung hash 2. Pero this is Ashcan edition. Exclusive launch party Ashcan. This is issue number 159. And lastly, binigyan niya rin ako nito. Marvel Legends Nightcrawler. Ayan. This is the first time na nagkaroon ako nito. So, again, Sir Dex, maraming salamat. And hope to see you soon. Okay? Isa yan sa mga kakolect natin. I think that's it for now, mga collect. Thank you nga pala sa mga nag-join sa mga sale natin, sa mga nag-visit sa store. Pasensya na, sobrang busy lang talaga kasi gusto ko talaga mag-offer sa inyo ng mga mas affordable na mga comic books. Kaya hanap sa Comic Storage Room para ma-post ko sa Facebook page na Runny Boy Comics. Okay? And yun lang. Sige. Thank you so much for watching. Stay safe mga collect, and as always, enjoy collecting comics. See you again in my next video here on Runny Boy Comics.